Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder, itong topic na ito. Bagamat ito yung isang araw pa pero napakainit na pinag-uusapan pa rin ngayon. At maaari kasi itong magamit mga ka-Wonder, no? Kung ito hindi na mapag-uusapan o hindi mapapaliwanagan para maintindihan natin, no? Sakaling mahantong man yan dun sa sinasabi nating ibasura, at least naintindihan nyo kung ito ba'y kabasu-basura. Ito pong pinag-usapan ni Representative Attorney Jinky Luistro at ni Karen Davila. Ito po yung mainit nilang discussion. Sabihin na nating hyper discussion, parang nagtatalo. Right, joining us this morning is House Justice Committee Chairperson, Batangas Representative Jervil Luistro. Representative Luistro, magandang umaga ulit po sa inyo. Good morning, Karen, and good morning sa lahat ng mga televiewers and listeners ng ating programa. All right, let's make this an opportunity to make the public understand, no? Sinabi ng defense team, unconstitutional na po ang ginagawa ng House Committee on Justice na meron kayong quote-unquote mini trial. All right? So let's talk about this. Under the Constitution, what we know of is the House Committee should decide if an impeachment complaint is sufficient in form and substance. Nagawa nyo na po yun. Ito merong sufficiency in grounds. Ngayon lang po natin ito nakikita kasi yung dating sistema, botohan lahat ng 1/3. Okay? Are you going beyond the mandate of the House Committee on Justice? Dito sa pag-uusap nila kasi mga ka-Wonder, may mga nababasa tayong comment, ini-interrupt daw ni Karen Davila, ganito raw, no? At DDS daw itong si Karen Davila. So titignan natin yan mga ka-Wonder, wag natin pansin kung DDS man siya o hindi. Pansinin natin kung tungkol saan yung pinag-usapan nila. No? Kasi pwede itong magamit nga mga ka-Wonder at pilit na gagamitin ito para maibasura na naman yung impeachment ng Korte Suprema. So itong House impeachment versus mini trial debate ang pinag-uusapan natin mga ka-Wonder. Kasi ang context na ito nga, again, naging mainit siya dahil ang tanong ni Karen Davila mga ka-Wonder ay lumalagpas na ba ang House of Representatives sa kanilang mandato? Kasi may tinanong siya ron, na tama ba maging masinsinan sila sa pagtukoy ng probable cause laban kay Sara Duterte at nadidiscuss doon pati itong sufficient in grounds na siya ngang naipaliwanag na natin doon sa kabila nating video at ito po ay bahagi ng bagong procedure mula sa instruction ng Supreme Court. So ang pinaka-core nitong mga ka-Wonder para maunawaan natin ano ba ang trabaho ng House o ng House of Representatives. Sa impeachment process mga ka-Wonder, ang House of Representatives ay nag-iimbestiga, okay? Nagde-determine ng probable cause at nagpapasa ng articles of impeachment or nagpapasa. At sa Senado naman, again, dito ang trial, yung sinasabing proper or yung full-blown trial. No? Dito kasi mga ka-Wonder, mayroon ng prosecution at defense. Dito natatayo itong House of Representatives as the prosecution or the prosecutors. And then yung defense, yung side ni Sara Duterte and her lawyers. At dito magkakaroon sa Senado ng cross-examination at final judgment. So ang bottom line mga ka-Wonder, hindi dapat mag-trial ang House. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. No? Pero nga, ang sabi nga paano mo madedetermine kung may probability kung hindi ka magkakaroon ng pre-trial, parang ganon. So, mini trial, naging kontrobersya siya ayon kay Karen Davila kasi raw mali daw yung term na mini trial. Kasi parang trial na rin which is supposedly doon gaganapin sa Senate, no? So, kasi pwedeng magbukang nagta-trial na raw ang House na unconstitutional, sabi niya. So, ang suggestion niya, dapat daw ito ay clarificatory hearing o kaya probable cause hearing. No? Pero sabi naman ni Attorney Luistro, ang mini trial ay isang layman's term lang naman para maunawaan ng mga hindi nakakasabay at nakakaintindi. No? Para lang may paliwanag sa kanila na ito'y parang
trial din, no? Ginagamit ito para mas maintindihan ng ordinaryong tao. Pero ang tunay mga ka-wonder, ang tawag talaga dapat dito ay probable cause determination. No, kasi dinedetermine nila kung there is probability dito sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Ngayon, mga ka-wonder, kung magiging critical tayo sa ating analysis, pagdating sa legal precision is maaring tama si Karen Davila at tama naman si Attorney Luistro pagdating sa practical explanation. Pero mga ka-wonder, hindi naman sa tawag ang pagkakatalo yan, pag-uusapan dyan eh. Sabi nga ni Representative Luistro, hindi naman niya nakabase sa kung ano man tawag mo dyan, kundi dun sa ginagawa o proseso o proceedings. No? Kasi alam na natin na lahat igagawang paraan makitaan ng butas para ibasura na naman ito ng Supreme Court. So kung nagtatanong lang naman, okay lang yun. Pero kung nasa courtroom na mismo, medyo delikado yun ang opinion mga ka-wonder. No? Ngayon, nabanggit dyan itong sufficiency in grounds, no? Na ito nga yung pinaka-critical stage. Pero may pinanggit dyan siya si Representative Luistro, itong tatlo no, na sinasabi natin na sufficiency in form, sufficiency in substance, and then yung sufficiency in grounds. No, ito, ano ba yung mga yan? Pinag-usapan nila. Bakit? Tungkol ba saan yan na isinagawa dyan sa House of Representatives? Ang sufficient inform, mga ka-wonder, para lang sa atin, maunawaan natin lahat, ay ang tanong dyan ay kumpleto ba at valid ang complaint sa papel? So, yan ang tinutukoy dyan. Ano? At dito, mga ka-wonder, yung pinakaunang screening. Kumaga sa process, kahit sa trabaho, kahit sa interview, kahit bago ka magkaroon ng trabaho, ini-screen ka muna. No, otherwise magsasayang lang sila ng oras. No? Hindi pa ito yung tungkol sa ebidensya, no, mga ka-wonder, kundi ito yung technicalities or technical requirements. Tinitignan dito mga ka-wonder, no? Kung verified yung complaint, no, ibig sabihin may verification under oath ba? No? Ibig sabihin nanumpa ba ang complainant na totoo ang allegations? At pangalawa, meron bang proper endorsement? Ibig sabihin, inendorso ba? Kagaya niyan, ang endorser si Attorney De Lima, si dating former Senator and former Chief Justice, ano? DOJ Secretary, Miss Laila De Lima. No, may inendorso ba ito ng isang miyembro ng House? Meron, si Laila De Lima nga. Sapat ba ang bilang ng endorsers? Yun yung mga tanong. Isa pa dyan, sa tinatanong dyan, under ng sufficient informs, may kakumpletuhan ba yung aligasyon? Ibig sabihin, nakasaad ba sa facts? Hindi pwede kasi yung mga dinig-dinig lang, yung mga hearsays lang, yung mga circumstantial, o yung mga circumstances ba lang ba yan? May facts ba yan? Circumstances. Acts complained nino ng ano ba yan? Hindi pwede kasi yung puro general accusations lang. Gaya ng ginagawa nitong si Mike Defensor, na puro accusation lang, kaya nga sabi ni Attorney Matibag, wala naman sinasampang kaso yan, puro allegation, puro akusasyon lang. Ingay lang sa social media, no? Para lang magulo, no? At sunod dyan, mga ka-wonder, may compliance ba dun sa House rules? Ibig sabihin, sumunod ba? Pagdating sa format, may format kasi yan, may proseso. May attachments, may procedural requirements ba? Yan yung mga tinatanong dyan under sufficient informs. Kaya ang resulta mga ka-wonder, kapag sufficient siya, pwede na mag-proceed saan? Doon naman sa substance. Ngayon kung wala, from there, dismiss agad. Yun pong ibig sabihin nun. So pag-usapan naman natin yung sinasabing sufficiency in substance after ng sufficiency in form. Ibig sabihin mga ka-wonder, kung totoo ang sinasabi na impeachable offense ba ito? Yun ang tinatanong. Dito, hindi pa rin sinusukat mga ka-wonder kung totoo o tanong lang. No? Kung ipagpalagay natin mga ka-wonder na totoo, may kaso ba? So tinitignan dito mga ka-wonder, kung impeachable offense, yung offense ni VP Sara Duterte. So ayon sa Constitution, dapat betrayal of public trust. Yung kasi yung ka-impeach, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, bribery, and other high crimes. Which all of these are present dun sa articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ang logical connection nito mga ka-wonder, tugma ba yung facts na sinasabi sa alleged offense? No?
yung ina-allege sa kanya, itugma ba yung mga facts? Halimbawa, yung sinasabi nating may irregularity ba or automatic graft, kailangan kasi mga ka-wonder may legal connection. So, kung gagawin natin itong mga ka-wonder, specify natin ito, hindi vague, no, ang allegation. No? Dapat malinaw na acts. So, ang resulta again dyan, under sufficiency in substance, kung sufficient, then magpo-proceed naman dun sa sinasabi ni Paulo Marcoleta na bago lang daw, at sinasabi rin ni Karen Davila na bago lang daw, yun. Ano yun? Yun yung magpo-proceed naman sa sufficient in grounds. At kapag hindi naman sufficient in substance, dismiss agad. Hindi na pupunta sa grounds. Ngayon, ito na yung tinatanong nila. Yung sufficiency in grounds. Ito yung pinakamainit mga ka-wonder na issue. No? Kasi may sapat bang basihan dun sa probable cause para ituloy ang impeachment? Yan yung mga tanong dyan. Ito na ang pinaka-critical stage mga ka-wonder dun sa tatlo, dun sa dalawa. No? Ito yung pangatlo. Dito kasi mga ka-wonder nagkakaroon ng hearing, subpoena at questioning. Kaya magtatanong ka, bakit kayo nagpapahingi ng subpoena na unconstitutional daw? Ito yung bagong rule no? Na ayon din ito dun sa Supreme Court. No? Nagkakaroon ng hearing. Kaya nga may pagdinig. No? At magpapasubpoena, nagpapakolect ng mga documents na meron naman na talaga. At kumbaga, pinapakuha na lang. Na nandoon sa Ombudsman, nandoon sa NBI, nandoon sa SEC, nandoon sa kung saan-saan yung kanilang pinapasubpoena. At may questioning. Yun ngayon ang tinatanong nila kasi para daw nagta-trial na. Sabi ni Representative Luistro, kasi paano mo malalaman yung probable cause nito? No? So ano ba yung probable cause dito? Kasi yun ang tinutumbok kung dapat ba itong mai-transmit dun sa Senado. Kaya hindi ibig sabihin mga ka-wonder na guilty na pagdating dun. Ang ibig sabihin lang nito ay may sapat na dahilan para ituloy ang kaso sa Senado. Yun ang tinitignan. So, tinitignan doon, again, yung complaint versus evidence. So, balikan natin mga ka-wonder. Yung kanina, mula nang pinaliwanag natin yung sinasabi nating sufficiency in forms, in substance, and in grounds. Dahil nga natatanong yan. Then again, ulitin natin, yung sufficiency in grounds, yung pinaka-critical stage, dahil doon ginagawa yung mga, tinitignan doon yung sagot ni Sara Duterte, tinitignan doon yung kampo niya, at yung ebidensya na magkabilang panig, yung ebidensya na pinodus ng prosecutor, nila Trillanes, nila Madriaga, tinitignan, at yung possible testimony. Yan yung mga sinasagawa dyan sa sufficiency in grounds na hindi nga sinisipot ni Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, bakit may hearing? Since dapat sa proper hearing sa Senate. Tanong ni Karen, Kaya nga kung sufficient na, sabi niya, in form and in grounds, bakit hindi na lang daw magbotohan? Alam mo sa nakikita ko rito mga ka-wonder, isa itong taktika ng kampo nung kabila para mag-violate na naman ang House of Representatives at maideklara na namang basura o hindi na naman umusad itong impeachment complaints. Kasi bakit? Trap yun Bakit hindi nyo lang idiretso? Simply because the House of Representatives is carefully following, observing yung kanilang natutunan na naging unconstitutional, walang sinabing due process nung nakaraan. Kaya nagiging careful na sila, at hindi na sila pahuhulog sa trap. Ang sagot nga ni Representative Luistro, dahil kailangan, tandaan nyo dahil kailangan, hindi lang gusto ng House of Representatives, para lang sinasabi ni Karen Davila na grandstanding lang daw. Hindi. Ito ay kasama doon sa proseso. Otherwise, magfe-failure na naman sila dito sa procedure at ibabasura na naman yung impeachment. Nga na naman. Dahil kailangan nga Bakit? Kasi dito pag-aaralan ng pleadings, susuriin ng ebidensya, at tutukuyin kung may probable cause. Kasi yan ang pinakatumbok mga ka-wonder. Kung may probability ba, may probable cause ba bago i-transmit sa Senado. Ngayon, yung legal reality niyan mga ka-wonder, ang probable cause ay hindi automatic. Hindi lang ito papel, At hindi lang at kailangan mga ka-wonder dito ng evaluation. At kapag may hearing at questioning, kaya may hearing
at questioning. Na sinasabi nila kaya nga ayaw magpa-submit nila Sara, you don't have jurisdiction over us. No, gusto nila idiretso na lang daw sa Senado. Pag nangyari yun, natrap sila sa kagustuhan ng grupo nila Sara Duterte. So, isa pa dyan, mga ka-wonder, itinatanong, sabi nga ng kampo ni Sara, bakit nagpapa-issue ng subpoena? Bakit nag-fishing expedition lang ba? Kasi nga kulang, walang ebidensya, kaya kumukuha kayo ng ebidensya? No, ang concern kasi dito, mga ka-wonder, na bakit may subpoena, hindi ba ito pang-trial? Yan ang mga tanong So, ang sagot dyan, mga ka-wonder, may compulsory power ang committee na nakasaad yan. Na sabi nga ni Chanco, dinadagdagan daw ni Representative Luistro yung mga rulings. Binara siya ni Representative Luistro na nagmumukha tuloy bobo. Etong si Chanco, no? Na sinasabi niyang dinadagdagan daw. Kasama kasi dyan, mga ka-wonder, yung subpoena at pag-require ng witnesses. No, so naintindihan na natin kasi tinatawag nating DDS. Alam nyo si Karen Davila, I see her as being cautious lang kasi may binitawan siya. Kasi baka magkamali na naman kayo Baka mamaya ma-disqualify na naman. Yun ang narinig ko sa kanya. Na gusto niya lang mag-iingat ang House of Representatives kaya kinu-question niya kung yung mga ginagawa ng House of Representatives ba ay nag-overboarding na? They are crossing the line na ba? Yun, kaya chine-check niya, nagkakaroon temperature check dito para maiwasan yung violation na naman. Kaya ang interpretation niya, mga ka-wonder, no? Legal, pwede. Itong sinasabi nating bakit nagkakaroon ng subpoena. So sa legalities, pwede yan. Pero sa political perception, mukhang trial. No? Mukhang trial siya kung politically. So iyon yung kinakatakutan ni Karen. No? Yung overreach ng House. Overreach ng House doon sa Senado. Kumbaga, trabaho ng Senado yan. At of course, magkakaroon dyan ng questioning and role of members. May nabanggit dyan, Bakit since ito ay dyan pa lang naman, yung probability pa lang naman na hinahanap, bakit hindi pwede magtanong yung mga members? Bakit ang mga House lang? So, pwede mo magtanong ang members? Pwede. Si Paulo Marcoleta nga nagtanong siya nag-raise siya ng kanyang mga tanong, no? Pero hindi siya pwedeng bumoto at hindi siya pwedeng mag-motion. Lalo na kung Committee on Justice. Correct me if I have mistake dito sa mga lawyers, Pero yun yung nakita ko dun sa nauna. Na pwede siyang magtanong, pero hindi siya pwedeng bumoto. Kaya nang botohan, wala siya. Hindi rin siya pwedeng mag-motion. So yun nga, kasi bahagi ito, mga ka-wonder, ng fact finding. Yung facts ang hinahanap dito. No? Yung katotohanan. Kaya ang concern dito, nagiging parang cross-examination na ba? So alleged questioning. Pero hindi dapat, parang ganun daw. Aggressive trial style na raw. Prosecution versus defense setup. No? Non-members naman, may limitasyon. Of course, yung kababanggit ng natin, kailangan ng recognition ng chair. Kailangan ma-recognize muna siya. Yung isa nga nagtanong are you a member of the Justice Committee? No. Kaya inaalam, dinidetermine yung mga limitations dyan. At alam na, banggit din yung mga contempt power. Iko-contempt daw itong mga ito since hindi naman ito talaga trial pa. Yung issue rito, pwede ba ma-cite in contempt? No? Yes. Kasi bakit? May power ang committee to do so. Pero mga ka-wonder, hindi ito katulad ng Senate trial. No? Dapat kasi gamitin lang yung non-cooperation or refusal to answer. No? Kasi kino-question dito ang baka kasi ginagamit na parang trial tool. No? Medyo kasi nalilito tayo kasi paano mong ma-determine kung walang subpoena, kung walang pagtatanong. Parang nagmumukha nga ng trial. Kaya nga tinawag ni Representative Luistro na parang mini trial. Kasi ayaw niyang sabihin yung trial kasi gagamitin yan para lang sa layman's term. Kasi parang ganun ang nangyayari, which is not actually the proper trial. At pagdating naman, mga ka-wonder, doon sa witnesses, halimbawa si Madariaga, na ang issue niyan, mga ka-wonder, pwede bang i-correct agad ng defense? Itong si Madariaga, kung magsalita siya, mag-present siya ng kanyang ebidensya, ang sagot hindi muna, ayon kay Representative Luistro.
Dahil ang committee ay nag-evaluate, mga ka-wonder. Dahil sa Senate trial pa, mga ka-wonder, yung sinasabing full cross-examination and then defense rebuttal. Ibig sabihin, mga ka-wonder, ang House o yung House of Representatives, they are of fact-finding stage. While ang Senate ay truth-testing stage. No? So ito namang grandstanding na sinasabi ni Karen Davila versus due process na bakit hindi na lang idiretso ron sa Senate. Kasi medyo naluguguluhan pa si Miss Karen Davila, mga ka-wonder. Kasi bakit? If she would not ask questions, then those questions would not lead to answers. Kaya tama lang na nagtatanong. Kasi magli-lead ito eh. Kumbaga mga mga probing questions that would lead to answers that people would like to know. Kaya kailangan yung questioning talaga. Kaya nga sa korte tinatanong ka eh. Kahit itong banat ni Karen Davila diyan sa may kay Atty. Matibag, no? Meron siyang video rito na sinabi na kumbaga parang kinwestiyon niya si Atty. Matibag na wag na raw ditong pa-eme-eme, kumbaga parang kung baka mamaya may kinakampihan dahil since na inappoint siya sa administrasyon ni PBBM, baka mamaya parang kumakampi siya. Sabi ni Atty. Matibag, galing na siya kay GMA. Galing na siya kay Duterte. At ngayon, nandito siya kay PBBM. Ibig sabihin, mga ka-wonder, ang allegiance niya ay wala sa tao. Kaya kung itatrace yung kanyang tract, malinis. Yan ang maganda, no? Hindi yung sumaside. So yan, mga ka-wonder, yung sinasabing grandstanding versus due process. Kasi claim ni Miss Karen, baka political show lang ito. No, alam nyo na, parang grandstanding nga sagot ni Luistro sumusunod lang saan? Dahil ito'y nasa rules. So ang reality, mga ka-wonder, parehong posible. Kung sobra yung haba, no? O kaya media heavy, mukhang grandstanding na nga, no? Kaya ibig sabihin parang hindi na kailangan yung iba pang mga dapat ikandak o sabihin. Pero kung structured ito at based dun nga sa sinabi ni Representative Luistro na ayon sa rules, structured focus, ibig sabihin due process ito. Na siyang sinasabing nag-fail ang House of Representatives ayon sa Supreme Court dati. At ngayon nga ibinibigay na dito kay Sara Duterte na wala daw kasi silang due process. At nung binigyan naman sila ng due process, hindi naman sumisipot. Parang gini-GAGO na lang itong Supreme Court at itong House of Representatives. No, kaya ang concern dito ni Atty. Luistro maging prosecutor o bias ba? No? Yun yung mga concern diyan na natatanong, no? Kasi prosecutor siya and then of course eventually chair siya, hindi siya pwedeng bumoto. Boboto lang siya pag may tie. So pagdating sa Senate, magiging prosecutor din siya. Matatapos na kasing end nung kanilang role dyan sa House of Representatives. And then, their role as the prosecution panel, iba naman, mga ka-wonder. Kaya yung sinasabing bias, it doesn't apply dun sa Senate. Doon lang sa, ang tawag dito sa House of Representatives. No? Kaya ang reality dyan, bilang chairperson, si Luistro nga, nagpe-preside siya. Pero hindi siya bumoboto. Maliban nga, again, kung sinasabi natin, kung tie lang. So, may partial safeguard, pero hindi perfect neutrality. No, yan. So, yung mga calendar days na pinag-usapan din nila, etc., kung ano-ano pa yan. So, yung mga kaso dyan na sinasabing gano'n na aabot ba yan ng taon? Kasi matagal Kasi kung sa pag-calculate nila, mukhang aabot before the end of the year. Pero sabi ni Atty. Luistro, hindi aabot kasi nakafocus lang sa tatlong main issues. Yun yung confidential funds, yung bribery, corruption, at yung threats kasama na yung unexplained wealth. So, ang tanong, bakit ba pa iaakyat sa Senado? Natural. Dahil doon ang tinasabing pinaka full-blown trial. No? Kasi tanong nga ni Karen, bakit hindi na mag-trial agad? Ang sagot nga, hindi pa nga kasi tapos yung sufficiency in grounds at ma-evaluate yung evidence na sinasabing may probable cause. So, yun mga ka-wonder, yan yung dapat nating malaman. And then, pagkatapos niyan, if the committee would find there is probable cause, of course, magbobotohan sila, at ire-report yan sa plenaryo. Pagka-report sa plenary niyan, magkakaroon ng boto na 1/3.
I'm not sure kung ilan na yung sa Kongreso ngayon, ano? Basta 1/3 yung boto. And then, tsaka pa lang yan, ipapasa sa Senado. Yan yung mga naging discussion dyan, mga ka-wonder. At kalinawan. No? Kaya dapat maintindihan natin na tama ang House kung naghahanap lang ng probable cause at sumusunod sa rules at gumagamit ng hearing pag mag-evaluate. Tandaan natin, ha? And then, nagiging mali lang sila kung nagmumukha ng trial. Kaya nga diniin na kahit yung sinabing mini trial ay hindi dapat ginamit. Dinidiin nga. So, you admit, you plea, na parang hindi pa rin. Kumbaga, sinasabi lang ni Luis Toro na sinabi niya yan para maintindihan ng iba na hindi kayang maarok yung mga technicalities at meaning pa dyan, explanation pa dyan. Sinabi nilang mini trial, pero hindi yan yung talagang pinaka-trial. Tapos, para in layman's term. No, para hindi siya nagmumukhang trial. So, ibig sabihin, may aggressive, magmumukha lang kasing trial yan, mga ka-wonder, kung may aggressive cross-examination. Kasi doon ginaganap sa Senate. O may sinasabing media spectacle at premature conclusion. Yan yung mga sinasabi dyan. Kaya mga ka-wonder, dapat ang tinitingnan dito, yung tunay na issue ay hindi yung pangalan na mini trial. Ay, mini trial yan. Trial na yan. Hindi naman yun ang sinasabi doon, mga ka-wonder. No? Ang sinasabi lang kasi dito na yung paraan, yung ginagawa. Ano yung ginagawa nila? No? Kung ano ba yung ginagawa ng House, nananatili ba sa kanilang tungkulin? Naghahanap talaga ba sila ng probable cause? No? O unti-unti nang pumapasok yung papel sa Senado bilang hukuman? Yun yung mga tanong dito, which is hindi naman nila ginagawa. So yan ang bilang linaw, mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at ma-reaksyonan. Please share this video para malaman nila or ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung ano yung essence, yung kalinawan nung nag-usap si Luis Toro at si Davila na parang nagdedebate. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.